Hi! Welcome back sa The Pani Pulpit, PH, Faith in Real Life, kung saan ang corny ay holy at ang real talk ay always biblical. Tanong ko sa iyo, bago tayo magsimula, ilang beses ka na nag-open ng phone mo ngayong araw, tapos pagkatapos mo mag-scroll, ramdam mo mas pagod ka pa kaysa kanina? Hindi physical yung pagod, mas malalim. Tipong, bakit parang ako lang ang naiwan? Today, pag-uusapan natin ang isang sakit na hindi mo makikita sa x-ray pero nakakain sa loob mo, comparison. At paano ito unti-unting pumapatay ng joy mo kay Lord. Let's be honest, tayo ang first generation na may access 24/7 sa highlight reel ng buong mundo. Si kuya, nag-promotion na. Si ate, kasal na. Yung classmate mo, nag-Europe na. Yung dating prayer partner mo, may ministry na, may platform na, may sariling podcast na, like this one. Huwag mo lang sabihin, at ikaw, nasa kwarto mo, nakapajama, tinitignan kung kailan mo ulit kakausapin si Lord. Kasi parang ang tagal mo na ring tahimik. Sabi ng Bible sa Galatians chapter 6 verse 4, each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Hindi sinabi ni Paul na kung mas mabilis ka sa kanila, panalo ka. Sabi niya, mag-focus ka sa sarili mong race. Pero alam mo kung ano ang nakakapagod? Hindi yung tumatakbo ka. Pagod ka kasi habang tumatakbo ka, palaging lingon ka ng lingon kung nasaan na ang iba. Akala natin ang comparison ay nakakapagpa-inspire. Akala natin, sige, gagawin ko rin yan. Pero deep down, alam natin ang totoo. Hindi natin gustong gumalaw kasama nila. Gusto natin maunahan sila. Tapos pag hindi natin kaya, may dalawa tayong choices. Una, pumalakpak sa labas, umiyak sa loob. Pangalawa, o simply, mag-mute, mag-archive, mag-unfollow. Yung iba sa atin, sa Diyos pa nakakatampo. Lord, bakit sila? Hindi pa rin ako. Mahal kita kapatid, pero kailangan natin marinig to. Ang oras mo kay Lord ay hindi late. Ang oras ng iba ay hindi maaga. Iba ang season ng bawat isa. May puno na namumunga sa October, may namumunga sa Mayo. Pareho silang puno. Pareho silang may purpose. Pero kung ipipilit mong mabunga ang Mayo tree mo ngayong October, hindi ka magiging blessed. Magiging burned out ka lang. Sa John chapter 21, may scene doon na nakakatusok talaga. Si Jesus kasalukuyang kinakausap si Peter. Tinatanong siya 3 beses, "Do you love me?" Tapos sinabihan siya kung paano siya mamamatay para kay Lord. Tapos lumingon si Peter. Nakita niya si John. At ang reaction niya, Lord, paano si John? Anong mangyayari sa kanya? Sagot ni Jesus, John chapter 21 verse 22. If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Translation in Taglish, bakit pinapakialaman mo pa? Ikaw, sumunod ka sa akin. Ouch! Pero gentle ouch. The kind of ouch na sinasabi ng tatay sa anak niya. Mag-focus ka anak, may plano ako para sa'yo. Kasi yung sakit ng comparison, hindi siya gumagaling sa pagiging better than them. Gumagaling siya sa pagiging closer to Him. So paano natin gagawin ito sa real life? 3 simple steps. Una, i-audit ang scroll mo. Hindi lahat ng nakakakuha ng oras mo nagbibigay ng buhay sa'yo. Some accounts ay good fertilizer. Yung iba, insecticide na pala. Patay ka na, hindi mo pa alam. Pangalawa, i-celebrate, hindi i-compare. Pag may na-promote, magalak ka. Pag may kinasal, magalak ka. Hindi nawawala ang blessing mo dahil may blessing sila. Hindi limited edition ang grace ng Diyos. Pangatlo, i-confront yung tampo mo kay Lord. Sabihin mo, hindi siya magagalit. Lord, nahihiya akong sabihin pero medyo nagsiselos ako. Mas okay si Lord sa honest na anak kaysa sa hypocrite na santo.
Kapatid, baka kaya pagod ka. Hindi naman kasi mabigat ang race mo. Mabigat lang kasi binubuhat mo ang medal ng iba. Ibaba mo na. Ang trophy mo ay hindi nasa kanila, nasa kanya. If this hit you today, like, share, and follow para sa more Faith in Real Life episodes. At kung gusto mo ng prayer request, i-drop mo sa comments. Babasahin namin, isasama sa prayer. Until next episode, remember, hindi ka late, hindi ka behind, nasa tamang lane ka. Tumakbo ka lang.